Sa eksena ng politika sa Israel ngayon, bukas ay eksaktong 3 buwan na lang bago ang araw ng botohan. Ngayon, ang ilang partido ay nagsasagawa ng kanilang mga primarya. Ang iba ay tinitiyak lang ang kanilang listahan sa Central Committee ng kanilang partido, kabilang ang dulongkanang partido ng relihiyosong Sionismo. 10 kandidato ang nadlalaban para sa mga pwesto sa listahan ng partido, kabilang ang ministro para sa mga pamayanan na si Oriol Struck at mga miyembro ng parlamento na sina Simcha Rotman at Ohad Tao. At ang CEO ng Yeshar Council, Omer Rachamim, ang pinuno ng isang samahang payong na kumakatawan sa mga pamayanan sa West Bank, na lalo pang napapanahon na yon, gaya ng napag-usapan natin kanina sa palabas. Ayon kay Finance Minister Bezalel Smotrich, siya ang namumuno at muling nahalal ng Central Committee noong nakaraang taon. Ayon sa mamapatakaran ng partido, may karapatan din siyang magreserba ng 2 pwesto sa top 10 at inaasahang gagamitin niya ang isa rito para kay Zvika Moore, ang ama ng dating bihag na si Eitan Moore. Naging laman ng balita si Zvika noong panahon ng digmaan dahil sa kanyang controversial na paninindigan, paulit-ulit niyang tinutulan ang mga kasunduan tungkol sa mga bihag. Maraming nangyayari at tinutulungan mo kaming maintindihan, political analyst Gil Hoffman. Si Bezalel Smotrich at ang partido niya ay laging nasa balita. Patuloy ang mga pagbabago. Pero gusto ko magsimula sa likod. May primarya sa Agosto, 17. Pero hindi lahat sang-ayon. Ano ang bago mong natutunan? Talakayin natin ang kahalagahan ng primarya nila. Bennett, makasaysayan ang araw na ito sa politika ng Israel dahil natalo si Netanyahu. Mabibilang natin sa isang kamay ang bilang ng beses na natalo siya sa politika ng Israel sa mahigit 30 taon ng kanyang karera. At may naging desisyon ngayong araw ang panloob na korte sa loob ng Likud Party na nagsabi, hindi Netanyahu, hindi mo pwedeng piliin ang listahan mag-isa kahit na may digmaan. Kung may digmaan, dapat silang magbotohan online tulad ng ginawa ng partido ng mga demokrata, gumamit ng mabilis na paraan o ipagpaliban muna ito. Pero hindi mo ito pwedeng piliin mag-isa kahit ano paman. Ngayon, alam na natin na magkakaroon ng totoong primerya simula ngayon at malabong makansela ito para sa mga umaasa. Bagamat may desisyon bukas na pagtitibayin sa Likud Central Committee kung saan magkakaiba ang pananaw. Gusto pa rin ng mga alkalde sa Likud na magkaroon ng komite na kasama sila at magpapasya sa listahan. Inasahan na magkakaroon ng totoong primarya kung saan pipili si Netanyahu ng 8 kandidato na marami pa rin pero hindi lahat. Marami pa ganyan, 8 na kandidato. Talagang napaka-interesante. Pero si Tzahi Livni ay nananatiling pinuno ng Religious Zionism Party. Alam na natin ito, pero may mga laban na para sa 10 pwestong iyon. Ano ang natutunan mo? Patuloy pang nagbabago ang sitwasyon na yon. Sabihin kung ano ang aabangan. Kaya ang nangyayari sa likod ng mga eksena ngayon ay nagkaroon sila ng botohan, parehong ng personal at sa ibang paraan. Halo ang sistema nila roon. At hindi ito isang primary, hindi tulad ng ginawa ng mga demokratiko at ng gagawin ng Likud, kung saan mayroong libu-libong miyembro. Ito ay sa loob ng Central Committee nila na may 173 na miyembro. 20 lang sa kanila ang mga babae. Sige, pinipinili nila ang listahan nila. Isa sa dapat abangan, magkakaroon kaya sila ng Sephardi na miyembro ng Knesset. Puro ba puting mga settler lang sila? Sa ngayon, ganun ang itsura. Karamihan ay mga puting lalaking settler. Meron silang pangalawa si Ofir Sofer, isang Sephardi na bitiw sa isang banda dahil hindi siya komportable sa paninindigan ng partido sa pagpapalampas sa ultra-orthodox na umiwas sa serbisyo militar. Kaya yung pinuno ng konseho ng mga settler na tumatakbo ay Sephardi at mahalaga kay Smotrich na mataas ang posisyon niya sa listahan. Kasalukuyang sinasabi ni Smotrich sa mga kandidato ang nangyari. Sa loob ng ilang minuto, malalaman natin, pero sa ngayon, di pa natin alam.